hapon po sa mga viewers ng Piskante ho ng Bayan dito sa Net25 at sa lahat po ng nakikinig sa mga provincial stations ng Radyo Agila sa ating pong Hampalos version. Mga palpak na aksyon ng gobyerno, hahampalusin ni Leo sa Hampalos ng Bayan. Sa unang ratsada ho ng ating hong Hampalos portion, ipinagmalaki po ni Pangulong Aquino na ina-alin na raw po ng bansa ang bunga ng mga reformang ipinatupad ng ating hong gobyerno. Ayon po sa Pangulo, masumunlad ang bansa nang ibalik ng gobyerno sa mga mamamayan ang totoong kapangyarihan. Mula nang naibalik sa mga Pilipino ang tunay na lakas ng pamahalaan at naiwaksi ang kultura ng pagkakanya-kanya at panlalamang nagawa nating buhatin sa landas ng kaunlaran ang ating bansa ayon pa sa Pangulo. Sa mga nakarang panahon niya ay maraming Pilipino ang umalis ng bansa para maghanap ng oportunidad sa labas ng Pilipinas. Pero sa ngayon, numano ay marami na muling nag-iisip na bumalik ng Pilipinas dahil po naman sa gumagandang takbo ng ating ekonomiya. Ipinagmalaki pa po ng ating Pangulo na milyong-milyong mahihirap na ang nabigyan ng prioridad ng ating pamahalaan sa pamagitan po naman ng Pantawid Pamilya Program. Ayon pa sa Pangulo, posibleng matapos na ang 66,800 nakakulangan ng classrooms bago matapos ang taon. Ibinida rin po ng ating Pangulo na malapit na maging self-sufficient at exporter ng bigas ang ating home bansa. Alam mo, Jimmy Boy, alam mo, Jimmy Boy, napakaganda ho na sinasabing yan, mga katoto ng ating Pangulo. Opo, walang kasing ganda, walang kasing rigid. Walang sino mang Pilipino ang hindi ho maghahangad na sana ay maging totoong lahat ang ipinagmamalaking pag-unlad ng ating bansa, mga kaibigan. At ang tagumpay na pagbaka di guno sa korupsyon. Mga walang kasing ganda po yan. Lahat po tayo ay nangangarap na ito at naghahangad tayo ng pag-unlad ng ating ekonomiya. Dahil kapag nangyari po ito, ay ang buong sambayanan ang makikinabang, mga kaibigan. Pero, subalit, ano ho ang sinasabi ng Ibon Foundation? Hindi ho basta ibon ito, hindi ito ibong mga maya kostalan, ano po. Ang pag-unlad daw po, ang sabi ng Ibon Foundation, ang pag-unlad daw po ng ating ekonomiya na ipinagmamalaki ng Malacanang ay hindi nararamdaman ng mga pangkaraniwang mamamayan. Totoo, hindi totoo. Mga kaibigan, ay nagtatanong kami, sinong may sabi? Si Caleo Obligar ba? Mga kaibigan, hindi po. Ang may sabi nito ay, sino ang may sabi? Ang Ibon Foundation. Mga kaibigan kong minamahal, ang tanong, kapani-paniwala ba ang sinasabi ng Ibon Foundation? Ang sagot ng maraming tao, opo. Mga kaibigang minamahal, sapagkat ang pag-unlad ng ekonomiya ng ating bansa ay dapat ito ay may pantugon sa dumadaming bilang ng mga nagugutom, naghihirap na mga Pilipino. Comprender? Ang pag-unlad ng ekonomiya ay dapat may agarang solusyon sa pagdami ng bilang ng mga walang trabaho na mga Pilipino. Ganon din ang mga problema ng mga kababayan natin sa Mindanao na dulot ng power crisis o ng peste na brownout na yan. Mga kaibigan, ay sabi nga nung isang nakausap ko'y, Leo, no server para nada. Ay palibasa na may hindi ko alam kung anong sinabi ako'y tatangaw-tangaw lamang. Mga kaibigan, hindi po tayo kalaban ng ating Pangulo. Pero
paano po natin ipaliliwanag sa tao na talagang gumaganda ang ating ekonomiya kung patuloy na lumalala ang kriminalidad? Mga kaibigang minamahal, na isa sa mga sinyalis ng paghihirap ng tao. Tungkol naman sa korupsyon, iisa ang tanong ni Kalay Obligar. Tuloy ba ang smuggling sa Bureau of Customs? Tuloy! Mga kaibigan, mismong ang Malacanang na nagsabi na halos 30 bilyong piso taon-taon ang nawawala, nalilipol sa gobyerno. Mga kaibigan ko, sa tax dahil sa oil smuggling. Mga kaibigan, oil smuggling lamang po, mga kaibigan. Abay, hindi lamang oil smuggling. Merong rice smuggling, kotse, cellphone, sibuyas, lahat-lahat. At ngayong taong ito, mga kaibigan, ay aangkat po tayo ng ilang libong metriko tonelada ng bigas. Dahil kapos tayo daw sa supply ng bigas. Mga kaibigan, si Kalay Obligar ba ang may sabi nito? Hindi na naman! O ay sino? Ang Department of Agriculture. Ito ba ay nakikita at nararamdaman ng mga Pilipino, Senyor Obligar? Mga kaibigan, Jimmy Boy. Okay, balik ho ang palatuntunang Piskante ho ng Bayan bago ho ang ikalawang ratsada ng atin hong Hampalos. Binabati muna natin yung atin hong mga viewers, sina Konsyal Cardo at Paring Gado. Diyan po sa Palahanan 2nd, San Juan, Batangas. At ang Nanay Hiris daw ho ay nanonood din. Diyan po sa Palahanan 2nd. Ganun din ho, isa pang pagbati, binabati natin si Marilyn Eusebio Becker at yung kanyang anak na si Sharon Becker na mag-birthday po ngayong Abril at Angel Eusebio Stout ng Virginia, USA. Ang pagbati po ay galing po kay Tita Josie at Tito Lito Eusebio ng Los Baños, Laguna. Pabalik ho ang Piskante ng Bayan pagkatapos po ng aming pong station break.